Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila eto na nga yata ang napakagandang balita ngayong araw na ito dahil di umano matatanggal na nga ang Smart Magic. Dito natin makikita mga kaibigan na tila kinabahan ang mga tambaluslos at mga pulpolitiko na gumagamit nga sa Smart Magic. Kaya naman talagang hindi na nga makakapangdaya pa ang mga pulpolitiko na nagbabayad sa Smart Magic. Dito natin mapapatunayan na talagang inaasikaso na ni Attorney Glenn Chong sa matagal na panahon na talagang pinag-aaralan ang Smart Magic na to at ang kahilingan niya nga kay President Bongbong Marcos ay tanggalin na ito para hindi pa makapangdaya ang mga ibang opisyalis na mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan at nananalo lamang sila dahil nga sa Smart Magic na peste na ito. Ngayon nga ay matatanggal na, kaya naman maraming natuwa na mga netizens sa nangyaring ito. Kaya naman ngayon ay talagang gumagawa ang mga tambaluslos na pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan ng mga paraan para hindi matanggal ang Smart Magic na ito. Ang kahilingan ng maraming netizen ay sana hindi mabayaran ang mga opisyalis na maghahawak sa kaso ng Smart Magic na ito at talagang matatanggal na sa election ng Smart Magic dahil sobra na madali itong nadadaya at talagang nababayaran pa ang mga opisyalis. Kaya naman talagang si Attorney Glenn Chong ay paiimbestigahan lahat ng sangkot sa Smart Magic na ito at pananagutin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Smart Magic po mga kaibigan or Smartmatic, mawawala na po guys, no? Maglalaho na po. Ha? Yan ang good news natin. Tatanggalin na po ang Smartmatic mga kaibigan. Wala na po. Ito po, papakita ko lang sa inyo ha. Yung picture, ayan. Lakihan natin para mabasa ng lahat. O, ayan o. COMELEC ruling on petition versus Smartmatic bid for 2025 polls out next week, Garcia says. Naku, magandang balita to mga kaibigan. Ito ang pinakamagandang balita guys. Kasi pag natuloy talaga to, no, sana baka mamaya hindi to totoo. Naku, ewan ko lang. Kasi kung matutuloy to mga kaibigan, wala na pong Smartmatic guys. Talagang lahat tayo mapanatag na. Dahil yan po ang, kumbaga mga kaibigan, alam naman natin guys na yung Smartmatic na yan, yun po yung nagpagulo sa election eh. Diba? Kahit ayaw nilang, kahit i-deny pa nila yan, sinabi na po ni Attorney Glenn Chong yan. Nagpalabas na po siya ng mga expose dyan, no? At kaya nga siya nakikipaglaban dyan eh, na matanggal po itong Smartmatic, no? Para at least, syempre, magkaroon po tayo ng fair square na election. Hindi po pwedeng sila lang po mga kaibigan ang makikinabang sa kanilang mga boto. Kasi dahil po sa Smartmatic, kasi alam natin guys, magkano ang bayad dyan para ka makakuha ng boto. Di ba? In-expose na yan eh, no? Pero huwag na natin pag-usapan yan dito. Ang importante ngayon guys, itong good news. Okay, basahin po natin mga kaibigan sa balita ngayon ha. Ito po, fresh na balita guys. Fresh na fresh. Galing po dito sa GMA News Online. Ayan, nababasa nyo naman siguro, no? Nababasa nyo ba guys? Maliit, no? Masyadong maliit, no? Wait lang ha, ayusin natin mga kaibigan. Wait lang po para mabasa nyo. Ayan, no? O, lakihan natin. Ayan, o. Nababasa nyo na mga kaibigan. Ito po, basahin ko lang dito guys ha. COMELEC ruling on petition versus Smartmatic bid for 2025 polls out next week, Garcia says. Teka lang, ayusin lang natin mga kaibigan para makita po ng lahat. Wait lang guys ha. Oh, I can read po, oh, nababasa nyo. Pero punta tayo dun sa punta tayo sa site para para makita talaga ng lahat. Wait lang. Ayan oh.
Saan na ba yun? Oh, kita nyo na, malaki na yan ha. Oh, ayan oh, malaki na yan. Oh. Yan na po yung balita ngayon. Galing po ito sa GMA News Online mga kaibigan. Ito po ay na-publish po November 3. Bago lang to guys, oh. November 3 lang to. Kahapon, no, Friday. O, basahin natin para ano? Para maganda ang dating. Ayan oh. The decision on petition to ban o ibaban na daw ha, ibaban na daw ang service provider na Smartmatic o, di ba? Ibaban na mga kaibigan. In the bidding process for the country's next election system may come out next week, according to Commission on Elections or COMELEC, Chairman George Garcia. Ibig sabihin mga kaibigan, next week po wala na. Lalabas na daw yung bagong bidding. Wala na po, hindi na po kasala ang Smartmatic. Oh, di palakpakan nyo. Wala nang Smartmatic, nakikinig din pala sila. Oh, di ba? Napakaganda. Napakagandang balita mga kaibigan. Nakikinig din naman pala kayo. Akala namin hindi kayo nakikinig. At least mga kaibigan, talagang ibaban na po nila guys. Okay? Pero mamaya po, bibigyan natin ng reaction yan. Bakit bigla nilang ibaban? Okay? Ito po, no, sa darating na Miyerkules, ayan o, basahin natin. Sa darating na Miyerkules, hopefully, meron na kaming draft na resolution at ayon maipresent sa Wednesday upang maaprubahan, ma-reject ng NBank yung mismong draft resolution na yan, Garcia said. Ibig sabihin guys, sa Miyerkules daw, magkakaroon na doon sila ng draft resolution para maipresent sa Wednesday upang maaprubahan ang pag-reject. Oh, di ba? Para ma-reject po mga kaibigan yung Smartmatic. So ibig sabihin guys, talagang seryoso po sila mga kaibigan na tatanggalin na po nila ang Smartmatic. Di ba? Ang ganda ng balita. Oh, a draft resolution will be presented on Wednesday so the COMELEC and NBank could either approve or reject it. Oh. Kasi gusto natin, ito ha, sabi nila dito ha, basahin natin ha. Ito. Kasi gusto natin magbago. Gusto daw nila magbago. Ba't may commercial to? Bihira naman Wait lang guys ha. Saan na ba yun? Karoon pa ng commercial Wait lang mga kaibigan ha. Kasi gusto natin magbago. Ayan Kasi gusto natin magbago. Magkasimulaan ng pagbubukas ng mga mismong mga offer, madesisyonan na namin ang issue tungkol sa disqualification ng naturang company ng Smartmatic. Di ba? I-DQ na daw nila mga kaibigan ang company or kumpanya ng Smartmatic. Ayos! Yes, damage has been done. Pero at least, tatanggalin nila. Di ba? Yun naman ang gusto natin Asa na ba yun? Earlier this week, COMELEC official opened the bidding for 18 billion. Sus, ang laki pala nito. Ang laki pala nito mga kaibigan, 18 billion. Lease contracts for new automated election system for the 2025 midterm polls. Laki pala nitong bidding na to. Ibang klase. Talagang tiba-tiba pala talaga sila dito mga kaibigan. Di ba? Sobrang laki po mga kaibigan, Sana yun. Basahin natin. In as much as we would like to give, however, there is this point, COA or DBM circular which provides the only employees of agency are entitled to claim overtime pay that... Bakit napunta tayo dito? Bakit na iba? Wait lang guys Nag-iba bigla. Ang gulo nito Ayun, ito pala. Ayun. Wait lang mga kaibigan Ang importante lang dito guys ay matanggal po, 'di ba? Wala na pong Smartmatic. 'Yun lang po importante dito. Sa tingin niyo mga kaibigan, 'di ba? Sa tingin niyo,
Di ba dapat naman talaga tanggalin po ang Smartmatic? Yan po ang pinaglalaban ni Attorney Glenn Chong. Kasi yan po nagpagulo guys eh. Di ba? Yan po ang nagpagulo. We confidently stand by the demonstrable 100% accuracy of the results of the 2022 elections in the same way that we remain very confident in the untarnished reliability and integrity of our products and solutions, Smartmatic said in a statement. Ang sabi po ng Smartmatic, mga kaibigan, ang resulta daw nila is 100% accuracy. Wow! Sabi yan sabi ng Smartmatic yan oh. Ang resulta daw nila nung election na yon is 100% accuracy. Kaya pala. Kasi 100% accuracy daw ang Smartmatic. Sabi nila yan. Siyempre, Smartmatic nagsalita. Sasabihin nila accurate sila. Diba? Pero ang totohanin yan guys, talagang marami pong anomalya ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Kaya nga itong si Attorney Glenn Chong nakikibaka, 'di ba? Kaya nga siya nagagalit eh. Dahil pinagbibintangan niya, 'di ba? Inaakusahan niya ang First Lady na isa sa mga nagmanipula ng mga election or itong mga nangyari po or mga result sa Smartmatic, Inakusahan niya, talagang direct niya inakusahan eh. Tinuro pa niya, 'di ba? Sinabi pa niya ang pangalan. Kasi po mga kaibigan, meron po siya mga proof tsaka mga evidence. Ngayon, kung gusto nilang pasinungalingan po yung sinabi ni Glenn Chong, magsalita sila. Kasi si Glenn Chong guys, andyan lang namin nag-aantay lang naman siya eh. 'Di ba? Nag-aantay lang sila ng go signal ng First Lady at sasabihin niya na wala pong katotohanan ang sinabi mo. Pero wala naman silang sinasabi. Hinahayaan lang nila guys. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ang reaction natin dito. Dahil bigla pong tinanggal ang Smartmatic pagkatapos pong nabalitaan nila guys na magkakaroon po ng destabilization or sinasabi nilang kudeta. Ito na yung sinasabi natin guys. Parang nangyari po sa DA, sa Department of Agriculture. Dahil bumaba po ang rating ni PBBM, bigla naman niyang tinanggal yung sarili niya sa DA at nagpalit siya ng sekretary. Ngayon, dito naman, sa Smartmatic, bigla po nilang tinanggal ang Smartmatic. Di ba? Nakuha niyo yung connection, guys? Bigla nilang tinanggal ang Smartmatic. Bago lang tong balita na to eh. Kanina lang, napag-usapan natin yung si Glenn Chong. Ngayon, tatanggalin na nila. At talagang buburahin na po nila, guys, itong parang contract kasi yan, may kontrata yan. So, hindi na po nila i-renew ang kontrata ng Smartmatic. Bali, pagdating po ng midterm elections, guys, wala na pong Smartmatic. Ngayon, nakakagulat, mga kaibigan. Bakit biglaan lahat? Sabay-sabay. Kasi meron palang umuugong-ugong or kumakalat-kalat na balita na meron pong nagpaplano ng destabilization. Alam nyo na yan, di ba? Alam nyo na, kumakalat na yan sa balita eh. Ngayon, syempre, ito namang isang AFP general, itong isang AFP general, todo deny to the max. Okay, ito papakita ko sa inyo mga kaibigan. Papakita ko lang sa inyo yung picture. Ayan Nakita nyo guys? Saan na ba yun? Wait lang ayan. Browner, may umuugong na destabilization plot versus PBBM. Ayan po. Si General Browner, mga kaibigan. Kumakalat na yun ngayon. Trending na yan, guys. Dahil mukhang may plano. Kasi mga kaibigan, nag-speech siya. Ang story kasi talaga dyan, nag-speech po itong si General Browner. Doon sa isang event, Parang yun eh. At bigla siyang napaamin mga kaibigan. Siguro, out of bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinabi yun? Ang tanong ko lang dyan, General, bakit mo biglang sinabi yun? Kung wala talagang plano. I mean, kasi di ba, dinay na nila ngayon eh. Siyempre, di-deny nila yan eh. Pero bakit bigla mong sinabi yun? Ibig sabihin, may plano. Kasi guys, sinabi ko na sa inyo, di ba, sa politics po, there's no such thing as nagkataon lang
or nag-slip of the tongue, no? Yung parang nadulas ka. Ay, sorry, nadulas. Ay, sorry, na-post. Parang ganun. Wala pong ganun, guys. Lalo na pag ang general na po ang nagsasalita. Ito, pakita ko sa inyo, guys, ha. Next picture. O, ayan, o. Ito yung next picture natin. O, ito na po. Basahin po natin, mga kaibigan, ang nakalagay dito, guys, ha. Medyo maliit lang, o. O, ayan, o. Pero basahin nyo na lang, ha. Babasahin ko dito para maano nyo rin, ha. O, ang nakalagay po dyan, mga kaibigan, isiniwalat. Okay, babasahin natin, ha. Para klaro po tayo, guys, no. Galing po ito sa News 5. Kung medyo duda kayo, guys, puntahan nyo ang News 5, ha. Sa page nila. Andun, nakalagay yan doon. Kaya ang sabi nito, mga kaibigan, isiniwalat ni Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief Romeo Browner, na may umuugong na destabilization plot, sangkot ang mga dating opisyal ng AFP laban sa administrasyong President Bongbong Marcos. O siya nang sabi niyan. Sinabi niya doon sa speech. Siyempre, i-deny, di ba? Pero ang tanong po, hindi lang naman ako nagtanong, marami po nagtanong, bakit mo sinabi yan kung wala pong intensyon? Kasi, di ba, sa Tagalog, sa Tagalog niyan yung nagpapahiwatig. Di ba, nagpapahiwatig ka. Tama? Kasi kung wala talaga kayong intensyon or wala talaga kayong plano, bakit nyo sinabi yan? Ibig sabihin, meron, guys. Meron talagang namumuo dyan. Dahil sawang-sawa na po sila. Kung naalaala nyo, mga kaibigan, sa panahon po ni Coricong, yung dating Pangulo po, after po ng EDSA, guys, pinaupo nila si Cory, di ba? After niya naupo, gusto naman na lang patalsikin si Cory. Bakit gusto niya patalsikin? Sila nagpaupo, sila din yung magpapatalsik kay Cory. Bakit nangyari yon? Ilang attempt yun, guys? Dahil lahat ng pangako ni Cory na pagbabago, kasi sabi nga nila, Better Philippines. After kay Marcos Sr., sabi nila, magkakaroon tayo ng Better Philippines. Pero hindi po tinupad ni Cory lahat yun. Kaya yung nagpaupo sa kanya, gusto din siya tanggalin. Sila lang din yung nagpapatanggal sa kanya. Kaya ilang attempt po ang nangyari, guys. Kasi weak leader. Hindi kaya. Hindi kayang patakbuhin ang Pilipinas. Hindi kayang maging presidente. Kaya ang nangyari, puro attempt. Nakailang attempt yun, panahon ni Coricong. Di ba? Sino bang dito? Sino bang magaling ang memory dito? Ilang attempt yung kay Cory? Nasa 6 yata, no? If my memory serves me right, parang sa 6 na beses yata. Basta siya ang may pinakamaraming attempt, si Cory. Kasi hindi niya kinaya or hindi niya tinupad ang pangako na Better Philippines. Kasi si Cory, mga kaibigan, no? Sa totoo lang, no, in real talk po tayo, guys, she is the most unqualified po, mga kaibigan, na maging pangulo ng mga panahon na yun. Yung mga panahon na yun, Kaya po, mga kaibigan, ang nangyari, na-discarrel po ang administrasyong Cory. So, balik tayo ngayon sa panahon natin. Naulit na naman. Deja vu. Eto na naman, guys, naulit na naman. Ganon din ang nangyari, meron din nagpapahiwatig. Pero walang nakikinig. Parang lang, parang pinapadaan lang, no? Parang pinapadaan lang nila sa nila. O, sige, wala naman yan, hindi naman mangyayari yan. Pero guys, tandaan nyo, General Browner na yan ang nagsalita. Di ba? General Browner na yan. Imposible pong nagkamali yan. Imposible pong gawa-gawa lang niya yan. Nasabihin niya, ay sorry, nasabi ko. Sasabihin niya ganun. Tandaan niyo, mga kaibigan, general yan. Imposible pong wala pong nangyari yan, guys. Kung sasabihin lang niya or nadulas siya, pwede kasing madulas, no? Pwede sa salita, sa sobrang daldal mo, nadulas ka, ay nadulas ako. Sorry, nasabi ko. Pero nasabi na niya. At ang sabi pa niya dito, mga kaibigan, dating opisyal ng AFP laban sa administrasyong President Bongbong Marcos. Dating opisyal.
Ang sabi dito, sinabi ito ni Browner sa idinaraos na Joint Change of Command and Chief of Office Ceremony ng Western Mindanao Command at Office of the Inspector General ngayong Biyernes, November 3 or kahapon to eh. Marami tayong narinig ngayon ng mga masasabi nating destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na magkakaroon uli ng kudita. And sadly, some of them were former officers of the AFP ayon kay Browner. O former officers of the AFP, mga kaibigan, take note. Nanawagan siya sa mga sundalong nasa serbisyo na huwag nang makiisa sa mga nanghihikayat sa kanila na sumama sa mga ganitong pagkilos. Wala pang pahayag. Ito ha, makinig kayo ha. Ito yung pinakamaganda dito guys. Makinig kayo. Sabi dito ni Browner, wala pang pahayag si President Marcos Jr. at iba pang opisyal tungkol nito. Palagi naman walang pahayag eh. Wala pa daw pahayag si President Marcos. Kailan ba nagpahayag yun? Alright mga kaibigan, no? Makinig po kayo ha. Ito po yung take ko dyan guys, no? Ito, kasi nga, based on my experience, no? Sa totoo lang guys, no? Ayaw ko talaga ng ganyan. Di ba? Ayaw ko ng ganyan guys kasi na-experience ko na yan eh. Di ba? Nakulong yung tito ko sa Fort Bonifacio, di ba? Magkatabi sila ng selda ni Benigno Aquino, yung tito ko, no? Tapos yung lolo ko na house arrest din, governor, no? So marami po tayong experience guys sa mga ganyan, no? Bad experience, no? Na pangit po talaga. Alam ko pangit talaga yung ganyan eh. Pero mga kaibigan, sa sinasabi po ni General Browner guys, pwede pong mangyari uli yan. Whether you like it or not, magalit man kayo sa akin, pwede pong mangyari uli yan. Bakit? Dahil nagbe-base ako sa pangyayari po ni dating Pangulong Cory. Dahil hindi niya tinupad ang mga pangako niya. Hindi niya ginawa yung sinasabi niyang Better Philippines. Pinabayaan niya mga kaibigan. Yung pala, wala pala siyang kakayahan na maglingkod sa bayan at napilitan lang siya mga kaibigan. Kaya ang nangyari, ayan, pinatalsik siya. Balak siyang patalsikin. Ilang attempt. So yun po yung nangyari mga kaibigan. Ngayon naulit-uli. Ito mas worse guys, no? Mas worse to. Pudinet, bakit mas worse? Kasi mga kaibigan, 1 year pa lang po. 1 year pa lang guys. Si President Bongbong Marcos, first time in history. Dahil ang mga ganyang mga ano guys, yung mga ganyang mga problema, mga complaint, lumalabas lang yan after ng midterm election. Saka pa yan lalabas. Pero guys, 1 year pa lang ang dami ng satsat ng mga tao. Di ba? Hindi nyo ba na ano yun guys? Hindi nyo na-realize? 1 taon pa lang po itong administrasyon na to. Ang dami ng problema na hindi man lang niya in-address. Na kahit man lang sana magsalita siya, lumabas siya sa media, magpaliwanag siya patungkol dun sa confidential funds ni VP Sara. Dahil si VP Sara, todo suporta sa kanya. Sana pinagtanggol man lamang niya. Di ba? Pinagtanggol niya. At nagsalita din siya, ano bang gagawin natin dyan sa kamera? O sige, isarado natin yan. Gusto nyo? O di ba? Ganon. Ganon dapat ang isang pangulo. Pero, pag ang isang pangulo walang concern, wala lahat, walang pakialam, ayan, mangyayari talaga yan. Pasensyahan na tayo. Ako, sabi ko nga sa inyo, no? Ayaw ko talaga ng ganyan, guys. Ayaw ko ng ganyan. 'Di ba? Hindi ko po hinihikayat kayo ha. Di po tayo nanghihikayat dito na mangyari po 'yan, no? Yung mga umuugong-ugong ngayon. Pero kung akong tatanungin niyo, guys, malamang sa malamang pwede pong mangyari diyan. Yes, domestic issues more as a priority rather than travel. Oh, puro biyahe. Puro ka lang biyahe. Magkano ang perang nawala? Nawala man lang disclosure or wala man lang kahit liquidation para magkaalaman na kung saan ba talaga napunta yung mga pera na yan. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan guys eh. Kung gusto nyo ng sagot, di ba? Kung gusto nyo ng sagot,
magsalita. Dapat magsalita. Ngayon, itong nangyayari ngayon kay General Browner. Ha? Paano yan? Paano pag lumusot yan? Or paano pag nag-prosper yan, no? At na-transform yan into a bigger problem, mga kaibigan? Wala na po. Goodbye, Marcos na, guys. The end is near. Kung hindi kayo makikinig dito, sabihin ko sa inyo, magbalot na kayo. Magbalot na kayo dyan sa Malacanang. Kasi siguradong aalis na kayo dyan. Either you like it or not, kung talagang magagalit na po ang mga tao, mga kaibigan, dahil po sa mga pinagagawa nito. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo nagsasalita lang po si General, pero alam ko, babawiin din niya Binawi na nga niya Pero, in the other hand, mga kaibigan, kung titingnan niyong mabuti, kahit i-deny pa ni General yan, i-deny pa niya ng i-deny yan, yung mga nangyari ngayon, meron pa rin niyang something. Kaya nga ako, skeptical ako dyan Di ba? Sasabihin mo, sorry, nagkamali lang ako ng speech, na misquote daw siya, mga kaibigan. Misquoted. Ito po pakita ko sa inyo, guys. I-play lang po natin, mga kaibigan, para malaman po natin yung updates. Okay? Ito po na misquoted daw po siya, mga kaibigan. Asan na ba yun? Wait lang, guys, Para kumpleto po yung context natin, Kailangan natin mapanood to. Kasi baka sabihin naman ng mga kakampwet, mga basyo natin, ay, fake news naman yan. Yan ang palagi nila sinasabi. Fake news naman yan. Paano magiging fake news? Ito na nga, ipi-play ko na nga. Ito, panoorin nyo, mga kaibigan. Ito po yun, dinideny na po niya, guys. I-play natin. I did not mention about destabilization plot, no? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. But the context of that speaking engagement was that I was talking to our troops, no? Yung mga sundalo natin, mga sailors, mga marines, mga airmen. At ang sinasabi ko dun sa statement ko was that I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no, seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. Malaki po ang respeto ko sa mga retired na mga officers at hindi ko naman linalahat, no, at may mga pangilan-ngilan lang kasi na yun nga may mga panawagan sila for people to join movements, no. So yun lang po yung context nung sinabi ko kahapon, was that I was reminding our soldiers to remain loyal to the Constitution and to uphold our responsibility to protect the people in our state. Because of the NUP? Marami. Actually, alam nyo na yun Alam nyo na marami ng mga ganyan. Even we saw this specifically during the September 21 rallies. No? May mga rallies na nangyari noong September 21. Ito po yung nakita natin. No? At during that time, may mga panawagan sa ating mga sundalo na sumama sa mga rallies na ito. So kaya't yun po yung konteksto nung sinabi ko kahapon that dapat ang mga sundalo should not join these kinds of activities like yung mga rallies po natin. So it was as simple as that. Wala po akong sinabi na merong destabilization plot. Sir, your comment lang. Wala na siyang sinasabi. Mamaya po papakita ko po yung buo niyang speech. Mamaya po papakita natin. Tingnan natin kung wala ba talaga siyang sinasabi.
Ang sa akin lang guys, syempre, respeto tayo. General to ng AFP, di ba? Respeto tayo. Pero sir, no? Tama po ito si Chrissy Brooks eh. Don't retract your statement. Tama po, no? Eh, naghuhugas kamay ka na sir eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Bakit bigla niyang binago? Anong meron? Nabitawan mo na yun eh. Dapat pinanindigan mo na lang. Kaysa babaguhin mo. Para ang tingin tuloy sa iyo ng mga tao ngayon, may something talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, skeptical ako guys eh. Kasi tingnan nyo sa Twitter guys. Tingnan nyo sa Twitter. Bumabahan na ngayon sa Twitter. Ang pinagbibintangan nila, walang iba, kundi si Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte. Yun ang pinagbibintangan nila ngayon dahil sa sinabi nitong general na to. Na parang gusto niyang palabasin na may mga ibang mga ano dyan, mga ibang mga opisyal dyan, nagpaplano. Parang ganun yung dating eh. Pag sinabi mo kasi mga dating opisyal, alam mo na ibig sabihin nun. Di ba? Alam mo na ibig sabihin nun pag sinabi mo, mayroon kasi mga dating opisyal, nagpaplano sila. Ay, shows! Magkano? Lulukuhin pa yung mga tao. Alam mo sir, galing na tayo dyan sir. Sus, Maria Joseph naman oh. Galing na po tayo dyan. Huwag na po tayong magpapaikot-ikot pa ng mga tao. Galing na po tayo dyan. Sus, Maria Joseph. Hindi po kami mga pinanganak kahapon. Matanda na ako sir. Di ba? Dapat pinanindigan mo na lang. Mas matutuwa pa kami. O, di ba? Kasi sinabi mo na, dating opisyal ng AFP. Sinabi niya dito, bakit hindi niya sinabi sa ano niya, sa press briefing niya o sa ambush interview niya? Dapat sinabi niya to. Kung anong sinabi niya dito, hindi naman sinabi diyan eh. Iba ang sinabi niya. Iba ang ginawa niyang statement. Paluin ko yan. Sige, paluin oh. So, paluin ka ni Susan, no? lapit ka dito para paluin ka ni Susan. Speech po ni... Ayan na. Speech lang po kanina regarding sa maritime order. We are very happy na very supportive po ang the government of Japan, as stated by the Prime Minister of Japan, na ang maganda po na conduct natin sa South China Sea is that it should be governed by the international rules order and not by force. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang sa ginawa nga ni Attorney Glenn Chong na talagang paalisin ng Smart Magic ay talagang naglabasan na naman ang mga sungay ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan dahil gagawin nga nila lahat para mapatumba itong si Attorney Glenn Chong at iba pa na may hawak nga sa Smart Magic na ito at papatanggal. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.